Good morning po. Happy Sabbath sa inyong lahat mga kapatid. Yan, tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Panginoon sa isang pribilehiyo na makapag-aral ng salita niya. At syempre, pribilehiyo rin po mga kapatid na tayo ay makapamigay ng mga aklat mamayang hapon dyan po sa Muñoz at sa Cabanatuan. Yan, kung kayo po ay mga taga-South, dyan po kayo sa Cabanatuan, mamimigay. At yung mga taga-North naman ay dito sa Muñoz kasama ang mga West at yung taga Bungabon. So ngayon, ang ating pong pinaka-key-text ay Isaiah 1:18. So ito po talaga ito, mula sa pagiging pula hanggang puti. Tayo po ay manalangin. Aming banal na Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po ay lumalapit sa inyo. Aming dalangin o Diyos, ang aming pong maikling devotional ngayong umaga. Inyo po nawang igawad sa amin ng karunungan na nagmumula sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So, ang sabi po rito sa 1:18 ng Isaiah, pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito'y mapulang-mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. So, ganyan po ang sinasabi ng aklat ng Isaiah patungkol sa ating pong pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. At alam naman po natin itong Isaiah, nakaturo ito kay Jesus Christ. Yan, nakaturo ito kay Jesus Christ sa New Testament na merong isang tao, no, nagkatawang tao na siya ating Panginoong Diyos na mamamatay para sa atin, maglilinis ng ating pong mga kasalanan. Na gaano katindi yung paglilinis ng Panginoon? Kahit po pulang-pula ang iyong kasalanan, magiging puti. So, ito, yan, magiging maputi, magiging dalisay ang ating pong mga buhay at ating pagkatao. Sabi dito, kapag naalala mo na binayaran ni Kristo ang halaga ng kanyang sariling dugo para sa iyong katubusan at para sa katubusan ng iba, maantig kang saluhin ang maliwanag na sinag ng kanyang katwiran upang maibuhos mo ito sa landas ng mga nasa paligid mo. So ibig sabihin mga kapatid, pag naunawaan mo yung pong kaligtasan ng Panginoon, babahagi mo rin ito sa iba. Yung pong pag-artig ng puso natin upang magbalik loob, yan po yung plano ng Panginoon. Kasi pwedeng piliin ng Panginoon nung nagkasala ang tao, pwede niyang piliin na tayo ay patayin na lang lahat. Pero hindi ginawa ng ating Panginoong Diyos yun. Kung pwede niya na ubusin niya tayo, pwede niyang alisin yung kautusan para wala na magkakasala. Kung pwede niyang gawing robot na lang tayo para talagang hindi tayo magkakasala. Kung anong gusto niya sabihin, yun ang ating gagawin. Pero hindi ginawa ng ating Panginoong Diyos yun dahil labag yun sa kanyang karakter. At ang kanyang ginawa na lamang, ang kanyang ginawa talaga ay maantig yung ating mga puso na lumapit sa Kanya. At kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, hindi natatapos doon. Kailangan na ibahagi mo rin ito sa paligid mo. Sabi pa dito, hindi ka dapat tumingin sa hinaharap. Iniisip na sa isang malayong araw, ikaw ay gagawing banal. Dapat kang mapakabanalin ngayon sa pamamagitan ng katotohanan. Naghihimok ang propeta, inyong hanapin ang Panginoon habang siya matatagpuan pa. Tumawag kayo sa kanya habang siya'y malapit. Ito isang ayon sa Isaiah din, mga kapatid, no? Hanapin ang ating Panginoon. Kung kayo ay tumutuktok, siya'y magbubukas. Hanapin natin siya, huwag tayo mabalisa. Ang sabi po dito, mga kapatid ko, ngayon ang araw ng kaligtasan, di ba? Hindi bukas, hindi sa susunod na panahon. Huwag nating isipin, ay sa susunod na ako magbabago. Kapag dumating na si Jesus, tsaka ako tatanggap sa Kanya. Ay huli na yun mga kapatid. Ngayon pa lang, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang paghanap sa ating Panginoon. Ngayon ang pagtingin sa ating Panginoon na dapat na ating pong siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. So all in all mga kapatid ko, huwag tayong mag-iisip na ay bukas pa naman yan, ay sa susunod na araw na lang. Hindi po, ngayon dapat ang pagtanggap sa Panginoon. Sabi dito sa Isaiah 55:6-7, lisanin ng masama ang kanyang mga lakad
at nang liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. Ayan po mga kapatid ko, no? Ang Diyos ay mapagpatawad ng sagana. Pero doon sa talagang humihingi ng kapatawaran sa kasalanan. Sabi dito, at sinabi ni Jesus, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Saksi ni Jesus. Yan. Pwede rin saksi ni Jehovah. So walang problema yun dahil yun naman ay katawagan sa ating Panginoong Diyos. Di ba? So sabi po dito, hintayin ang paggabay ng banal na Espiritu. Papaano yun? Gagabay ang banal na Espiritu sa mga tumanggap sa ating Panginoong Diyos bilang tagapagligtas niya. So dapat nating tanggapin ang Espiritu Santo. Nagkaroon tayo ng kaisipan na hindi para sa tulad natin ang kaloob na ito ng Diyos, na masyadong sagrado ang kaloob ng banal na Espiritu, na masyadong banal para sa atin. Ngunit ang banal na Espiritu ay mga aliw na ipinangako ni Kristo sa kanyang mga alagad upang ipaalala sa kanila ang lahat ng mga bagay, anuman ang kanyang sinabi sa kanila. So parang pag inisip natin talagang hindi tayo karapat-dapat. Talagang hindi ho tayo talaga karapat-dapat mga kapatid. Sa pagtanggap ng banal na Espiritu, tayo ay makasalanan at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pero ginawa tayong karapat-dapat ng ating Panginoong Diyos. Ganyan kabuti ang Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat, ginawa tayong karapat-dapat. So binigyan tayo ng chance ng ating Panginoon. Kaya wag natin itong sayangin. At kung ating ito matanggap nga, wag din naman natin sayangin yung pagtanggap natin sa ating Panginoon dahil dapat na ibahagi naman natin ito sa iba. O kaya sabi dito, kaya itigil natin ang pagtingin sa ating sarili. Dapat tumingin sa Kanya na pinagmulan ng lahat ng kabutihan. So yan na naman, inulit na naman yung mga unang araw ng October na itigil ang pagtingin sa sarili at tingnan ng ating pong Panginoon. O kasi nga pag tinignan mo sa sarili mo, paano na ako? Naagrabyado ako, na nilait ako. So kapag puro ako, yun na nga, hindi makakausad sa pananampalataya. Sabi dito, walang sino man ang makapagpapabuti sa kanyang sarili. Ngunit dapat tayong lumapit kay Jesus bilang tayo, na taimtim na nagnanais na maging malinis mula sa bawat batik na mansa ng kasalanan at tanggapin ang kaloob ng banal na Espiritu. So yun na nga mga kapatid ko, no? Hindi natin kayang tanggalin ang ating mga sariling kasalanan. Ang kailangan natin ay lumapit sa Kanya, mga kapatid ko, no? Lumapit sa Kanya na tayo mismo, no? Na nakatingin sa ating Panginoon, hindi sa ating sarili. Kasi nga naman kung mahihiya ka, walang mangyayari. Di ba nga meron kang gustong lapitan na tao, nahihiya ka, walang mangyayari kung wala kang sasabihin. So ganun din mga kapatid sa ating Panginoon. Kung mahihiya ka lumapit dahil makasalanan ka, tinitignan mo ang iyong sarili na makasalanan kasi ako, ganito kasi ako, ayoko dyan, masusunog ako, di ba? Karaniwan na naririnig natin. Hindi ho mga kapatid. Kailangan mo lang tumingin sa ating Panginoon, huwag mo nang tignan ang sarili mo. Dahil kung titingin tayo sa ating Panginoon at lalapit at hindi tayo mahihiya na pumunta sa Panginoon, anuman tayo papakabanalin ng Panginoon at lilinisin niya. Sabi dito, hindi natin dapat pagdudahan ang kanyang kahabagan at sabihin hindi ko alam kung maliligtas ako o hindi. Meron ba kayong tanong na ganyan? Pagkaganyan pala ang statement natin, hindi ko alam kung maliligtas ako o hindi eh. Hindi ko sure. Nagdududa tayo sa kahabagan ng ating Panginoon pagkaganyan. Dapat sure. Ikaw ba ligtas ka? Abay, siyempre, ang sagot natin, yes po, ligtas po ako sa biyaya ng Panginoon. Di ba? Naghihintay sa pagdating ni Jesus. Kaya nga tayo Seventh-day Adventist, naghihintay sa pagdating ni Jesus dahil nananampalataya tayo na ligtas tayo sa pamamagitan ni Jesus. Sabi dito, dapat nating panghawakan ang kanyang pangako sapagkat sinabi, anong sinabi? Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputing na parang niebe. Bagaman ito'y mapulang-mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Yan, napakaganda mga kapatid, ano? Magiging balahibo ng tupa yung ating pong mga sarili bagamat balot ng kasalanan. So kaya wag natin pagdudahan ng kahabagan ng Panginoon. Kung lumapit tayo sa ating Panginoon at lumingi tayo ng tawad, wag tayong magduda na, maliligtas kaya ako dahil sa ginawa kong kasalanan?
Na hindi ho, mga kapatid, talaga maliligtas ka kung nanampalataya ka. Huwag ka na mag-alinlangan. Oo, kapag makasalanan ka, makasalanan ako, kapag tinignan natin yung ating sarili, talagang panghihinaan tayo ng loob eh. Eh makasalanan ako, paano ba yan? Hindi ho, dapat tumingin tayo sa biyaya mismo ng ating Panginoon para sure tayo na malakas ang loob natin na tayo ay maliligtas sa pamamagitan niya. Sabi dito, dapat tayo maging saksi para kay Kristo na inihayag sa iba ang liwanag na pinahintulutan ng Panginoon lumiwanag sa atin. Dapat tayo maging tapat na mga sundalong humahayo sa ilalim ng watawat na nabahiran ng dugo ni Prinsipe Emmanuel. Ayan, Signs of the Times, April 4, 1892. So yung dugo ni Emmanuel, Prinsipe Emmanuel. Ayan, walang iba kundi si Jesus Christ. So tayo po ay mga militant church na humahayo sa gawain ng pagliligtas ng mga tao. Humahayo upang ibahagi ang kaligtasan. Yan po mga kapatid ko, no? Maging saksi tayo para kay Kristo. Bakit? Pinaputi na tayo ng ating pinatawad na tayo ng ating Panginoong Diyos at may assurance ng kaligtasan. Huwag po nating itago yung liwanag na nasa atin. At katulad nga ng binasa natin ng 2 beses mga kapatid, itong Isaiah 1:18, kung ito'y pangako sa atin at natupad, ito rin ay pangako sa mga kapitbahay natin at sa ibang mga tao na kasalamuhan natin na pwede natin ibahagi sa iba, no? Kasi kaya po sa kapitbahay, sa kaibigan, sa kapamilya, kasi may relationship na po kayo. Kilala na po kayo. Unlike sa mga stranger na missionary, magbibuild pa sila ng rapport, magbibuild pa sila ng connection. Pero kayo hindi na. Dire-diretso na yung pangangaral. Di ba? Dire-diretso na yung pagbabahagi. Ngayon, kung hindi sila tumanggap, pwede nasa kanila na ang bola at wala na sa atin. So all in all mga kapatid, nakita ko dito bilang isang mananampalataya, huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong magduda sa Panginoon, huwag tayong panghinaan ng loob na, Panginoon, baka hindi ako maligtas. Maliligtas ka basta't nanampalataya ka sa Panginoon. Sure yan, dahil yan ay sinabi ng ating pong Panginoong Diyos. Basta totoong lumapit ka sa Panginoon. At hindi yung meron ka lang gustong makamit, o mayroon ka lang gustong makuha, o may gusto ka lang mangyari. Kailangan talagang lumapit ka na totoo sa ating pong Panginoong Diyos. So po mga kapatid, isama natin sa panalangin ngayong umaga ang pagbabahagi natin ng The Great Controversy. Ayan, medyo malaki-laking aklat ito at sabi ng mga director natin ay bago natin ibahagi ay basahin po muna natin. Ayan, so The Great Controversy. Babasahin mo ng mga 3 oras. Yung pong Great Controversy, napakakapal doon. No? Pero ganoon pa man, kahit basahin nyo na introduction o yung front page. Pero yung mga nakabasa na, congratulations po sa inyo. Yung Great Controversy, no? History ng pasimula ng Dark Ages hanggang sa kapanahunan po natin. O history ng Great Controversy ng sanlibutan. Yan. Magbula hanggang sa 2,300 days, mga nangyari noon. Yung paano ang mga tao ay nakaalam ng salita ng Diyos, paano marami ang pinersecute nandoon mga kapatid. At ano yung pong snare ni Satanas sa huling kapanahunan, yung huling deception. Ayan, sama natin sa panalangin mga kapatid. Ano? At gayon din po, yung may mga karamdaman ngayon, yung pong ating church planting, isama natin sa panalangin na maging malago ito. At makabili na tayo ng lupa sa church sa Tabacao at gayon din po sa Likab, sa Cavite at dyan po sa Homestead. Maraming mga kapatid, maraming mga tao ang maakay ngayong November na pangangaral. So yun po, God bless po sa inyo. Happy Sabbath po mga kapatid. Patungulan tayo ni Brother Melvin sa isang panalangin at pakinggan muna natin ang awit papuri sa ating Panginoong Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa isang umaga na ito na isang mapakagandang paalala para sa amin na kami ay huwag magdududa po sa inyo. Kayo ay tunay, kayo ay buhay. Kayo ay nagbibigay sa amin ang pangailangan. Kayo ang aming tagapagligtas. Kaya salamat sa inyong pangako ng kaligtasan na sa biyaya po ng ninyo aming Panginoong Jesus ay kami ay naligtas.
At naway sa aming maging connected po sa inyo ay ito ay maging totoo, na kami ay, ang aming karakter ay maging kasimputi ng nyebe. Hindi lamang kami lumalapit sa inyo kung kami may mga pangailangan, bagkus patuloy kaming lalapit sa inyo at patuloy na nakakonek hanggang kami ay naghihintay sa nalalapit ninyong pagdating. Maraming salamat po sa paalala na ito. Tunay na aming puso ay nagising sa pagkakatulog. Kami ay na-bless sa umaga na ito. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin una-una ang fellowship na gaganapin dito sa Hain. Nawa ito ay ang mga kapatiran ay maging pagpapala sa lahat ng kapatiran at kami lahat ay maging masaya, nagpupuri sama-sama sa inyong pangalan sa araw na ito. Ngayon din ang gagawing Hope Impact sa Kabanatuan mamayang hapon at sa Muñoz. Ito nawa ay maging pagpapala sa karamihan. Ang mga makababasa nito ay bisipuin ng banal na espiritu kasi sila ay maunawaan nila itong mabasahin nila at magkaroon ng interest na makasama at makilala rin po kayo. Papatuloy na namin isama yung mga darating na pangangaral dyan sa November sa mga church planting site. Magkaroon nawa ng lupa ang mga lugar dyan na pinangangaralan ng mga church planters sa Tabacao, sa Likab, sa Cavite, Guimba, sa Homestead. At naway ang mga mananampalataya magkaroon ng silungan at sila ay komportable na pumupuri at sumasamba sa inyong pangalan. Patuloy nais naming isama sa panalangin ang mga may karamdaman na aming mga kapatiran na patuloy na nagpapagaling, nagpapalakas at higit sa lahat ay nagtitiwala po sa inyo. Sama po namin si Sister Imelda Garcia, gayon din si Sister April si Pisel Seraspe, gayon din si Sister Aimee Kilantang, Janet de la Cruz, si Marilita at si Dayan. Kasama na rin sa ang kalakasan ng patuloy namin kahilingan para kay Kuya Bobby, Ate Lorna, kay Sister Kisses at ang kanyang baby, si Ate JJ Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pento, kasama na si Kuya Mike Pablo, si Pichi na pamangkin ni Sister Nympha Rivera, kasama na rin si ating Sevilla Aurelia Bourbon at ilang mga member ng family ni Sister Rose Chris Encarnado, Sir Brother Renato Santos, Romnick Francisco, gayon din si Olivia at Rebecca Francisco, kasama na rin si Jennifer Pascua, si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Ares, si Sister Nena, si Tia Aning, Tia Aurora, kasama na rin si Sister Corazon Mina at patuloy na nasama namin sa panalangin si Ate Sally Sanchez, si Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga pangalan po na ito ay nagpapagaling, nagpapalakas at nasa banig ng karamdaman ng iba ay patuloy po kami nagtitiwala sa inyo at walang pagdududa na kayo ay magbibigay sa amin ng aming mga kagalingan sa aming physical na pangatawan at higit sa lahat spiritual na pangatawan. At namin din sinasama sa panalangin mga kapatiran na may karamdaman pang spiritual, mga nagkulang ng pagtitiwala po sa inyo, nawa sila ay patuloy na akayin ng Holy Spirit, na sila ay patuloy na magbalik at sumamba at ngayon din makasama namin sa paghanda sa lalapit ninyo pagdating. Salamat po Ama sa pagdinig sa aming mga panalangin at humihingi kami ng kapatawaran kung kami man ay makasalanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen.